was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. So what's up mga kalkal, mga tandem. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat. Or magandang gabi. Dito tayo ngayon sa Koreo. Post office ba? Parang post office mga kalkal, mga tandem. Papadala lang tayo ng mga importanteng documents kay Lucky Boy papunta dyan sa Pilipinas. Kasi may mga importanteng ilalakad sila. So yun, kumusta kayong lahat? Ito po tayong lahat. Dito malamig, maambon. Hindi mo alam yung klima na naman dito pa. Iba ba malamig, mainit, umuulan. Sa mga nagdaang araw, sobrang ang lakas ng ulan, mga kalkal, mga tan. Ganun talaga kapag nag-change ng weather, ganun talaga dito. Kaya, pero adapt naman na namin kasi sanay naman na kami kasi syempre matagal na kami dito, kaya yung mga ganito na change ng weather dito adapt na rin namin. So yung Koryo dito lang sa siya sa mall yun. So pagkatapos ng padala ng mga dokumento, pwede ka mag-shopping o window shopping. Kung walang pambili, mag-window na lang. Dito pang pang kiddies, pang bata. Nagbabasa ako ng mga comments dun sa Facebook. May nabasa ako ditong comments, shout out po kay Batang Palaboy sa Amerika. Ayan. Natin, paki-support po si Batang. Ayan, Batang Palaboy sa Amerika. Dumpster diving din ata, hindi ko alam kung kasi first time kong mabasa comment niya 2 days ago, sorry. Ayan, shout out po sa iyo, sir. Sa Amerika ito. Ayan, show. Mga niya, mga visit niyo yung kanyang Facebook page, Batang Palaboy sa Amerika. Ayan siya. Ayan, mabuhay po kayo dyan. So, ingat kayo lagi. Ayan, bibisitahin ko ito. Panoorin natin yung kanyang mga content. Ayan, may manakita ko dito. Parang sarap yung suman. Nasaan na? Ayan, di ba? Parang suman yun, Suman nga. Puso ng saging, 350 pesos, mga ganun. Mga content niya ay siguro personal din ito. Basta i-visit nyo na lang. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Amerika. Thank you kay Sir Batang Palaboy sa Amerika sa pag-comment sa ating Facebook page. Pa-support na rin po mga kakalkal natin. Okay, so yun, dumpster diving din yung kanyang content. So, pareho kami ng content ni Batang Palaboy sa Amerika, kaya support po natin. Ayan, visit nyo yung kanyang Facebook page, mga kakalkal natin. May kamote pa, tulad dito sa sa Spain. Napupulot lang ang kamote, kalat-kalat lang sa basura ng kamote. Tulad yan sa Amerika, Okay, so yun, vlog muna tayo dito. Kwentuhan muna tayo habang tapos ni Bri yung ginagawa niya doon. So kahapon nga po mga kalkal ay ni-celebrate na rin nila sa wakas yung tombola. So ito yung konting ganap doon sa tombola ni Bryce. Tuwan-tuwa siya. Natuloy din kasi itong mga nakarang araw. Nag-uulan, tapos yun nga, kaya hindi natuloy-tuloy yung kanilang tombola. Sa wakas natuloy din. So ito lang yung konting ganap, parang lang din, may konting sila, malit na parang tindahan, garage sale nga, parang ganon. So, yun nga po. Tuwan-tuwa yung mga bata doon. Lalo na si Bryce din. Kasi nga, ilang linggo ding hindi nakapasok. Tapos,
buti na lang. Yun nga, hindi na tuloy-tuloy yung kanilang tumbola nung nasa hospital kami. At nung pumasok na siya, naka-attend siya ng tumbola kasi nga ipinospon dahil dun sa masamang dito, tiyempo, panahon. So ito, hasta si Brian. Tapos na? Okay. Goods na. Mahal din ah. Magkano? Sa 17 euro sir. 17 euro times 60. 800 plus? Or 900? Wala no? Medyo, kasi ganun ba Seven. talaga, medyo mahal pag international. Mga siya. Yung last nagpadala tayo, nasa 11. Depende kasi, medyo makapal kasi yung pinadala namin. Mall na to, Alcaldes. Maganda, andito na lahat. Nakita natin isang Dito na lahat. Mga sapatos, pang running. mga footwear, lahat, mga pang casual, lahat, mga bags. Dito lahat. A6. Yan, maganda yan. Maganda. Ito yung usong mga kalakamatandem sa mga mahilig sa sapatos. Ito yung uso-uso ngayon na sapatos na lumalabas. Na naman ngayon. Adidas. Adidas na Samba. Ang ganda. Yan, shout out sa Shout out sa Legendary. Suot ko ngayon yung yung niregalo ng Legendary. Shout out kay Nana. At shout out kay Moy Moy. At sa lahat ng staff dyan sa Legendary. Mga kalakamatandem oh. Ay, oo. Ayan, oo. Wala na. Nagpagupit na si Brian. Ay, hindi. Ginupitan pala namin. Ni-racer namin. Ni-racer ko yan. Tapos, si Bryce din. Si Bryce. Ano din siya. Nagpagupit na rin. Good news. So, ito na ngayon yung itsura ni Bryce. Nakakatuwa. Hindi ko alam may siya. Ito yung pinagupitan siya dun sa, sa Clip. barbershop. Oo, konting clip. Tuwan-tuwa siya. Nung nakita niya, sabi niya, oh, para daw bata. At least yun na namin na pakiusapan na rin namin na papagupitan yung kanyang buhok kasi nga tulad nung sabi niyo mapagupitan ng konti, saka gusto rin namin mapagupitan din kasi nga para mas fresh yung kanyang look. Oh, yun. Napagupitan na kaya solve na yung ating problema lahat. Para naman fresh ang look ni Bryce. Nakakasawa din kasi yung long hair ka. Mas lalo ngayon na taglamig dito mga kalakamatandem. Magastos sa shampoo. Magastos sa blower kuryente. Tapos pag taglamig din nangangati yung ulo ko kaya talagang Ay okay na rin na napagupitan. Okay, saan pa tayo? gupitan talaga. Nakikita nyo ba yung sapatos na ito? Ito na yung natin, nakalkal ko, ang ganda. Oh. Diba, tayo, nakatipid tayo kapag binili daw yan pala. Alam niyo ba kung magkano yan? Nasa 80, magkano dabi? 80 euros? Oo. Nasa 80 euros daw. Oh, di ba? Nakatipid tayo ng 80 euros, makakalkal. Ano, kapag binili mo ng segunda mano, medyo mas mababa yung price. Siguro mga nasa 50, mga 40 euros. Oh, di ba saan ka pa? Saan ka makakapulot ng 40 euros? Tapos ang ganda yung hawak ni Brian. Oh. Ano magkano to? 120. Oh my. Tapos si Brian, tingnan nyo naman yung pants niya, gumaya sa kanyang anak. Gusto din daw niya yung mga ganyan, mga bagsak. Uso ngayon? Uso ngayon ng mga ganyan. Mga baggy. Mga baggy pants. Tulad niyang suot ng lalaki. Siyempre, Tingnan nyo naman, parang talagang sinukat kay Brian. Ibinigay talaga to para sa amin. Ang galing. Pati
yung isa, yung triple black. Ang ganda. Oo, yun. Ang ganda. Pang shirt pa ng pang summer naman yun ba? Ang galing. Oh. Nilabhan ni Mudra, inulit na nilabhan ni Mudra. Kaya gracias kay Mudra. Oh. Ang linis tignan. Muntik mo nang maiwan yung cellphone mo. Okay, let's go. Anong bigkas nito? Oka? Ano? Bigkas? Oka. Oka shoes. Ganito ba ang... Wow, ang gaganda na. Ganito yung sinusuot niya. Shoutout kay Mike. Ang anak ni Nana. Hoka. Ang ganda. Magkano dito? Oo nga, pang Rani. Wow. Nasa 129. Nasa 130 euros ka mo na lang. Oh, ito. Oh, may gulay. 150. Ayan, oh. Shout out Nana. Ito yung sinusuot ni Sir Marco. 100. Sir Mark. Mahal. Ito din, also din to. Ang ganda kasi. Ang Also din gaan. to. Q Flow Detect. 189. OMG. Oo. Ronald Clouds. Ang ganda. Maganda. Mahal siya. Ang gaan. At mabigat din sa bulsa. Magaan siya pero mabigat sa bulsa. Yun lang. Yun lang. Pero at least, laking tulong si Mr. Bean. Kaya naman nating makabili. So, yung mga grasyang dumarating dito ng mga ganyan. Oo, tulad niya, no, aatas ka pa ba dyan? Ayaw ka pa ba? Sa grasang yan. Oo, sa blessing na yan. Saan ka makapulot ng ganyan? Kaganda. Ito, mga kakamatandam yung sapatos na to, Vans, pang skateboard, hindi siya naluluma. Sunod sa uso, mga kalko. Ito, napa-summer, pa-winter, sok-sok gamitin. Ay, tawakan mo lang kaya ng aking sapatos. Sok-sok gamitin. Okay, let's go. Yun lang naman. Tara na, patayin ko na to. Mahaba na yung ating ano dito. Ikot-ikot. Kulang na lang kabayo mo dyan. Pang rancho yan. Tama-tama dun sa ano, sa asyenda ni Nana. Shout out kay Kuya Jerry. Kuya Jerry, bili kami ng isang ganito para pag naghabol ka ng mga kabayo dyan, mga baka at mga kambing mo, isusuot mo ito. Ang cute. Shout out din kay Ate Foncia. Kumusta kayo dyan? Ingat kayo lagi. Sila Russell. Kuya Russell, ingat kayo lagi dyan. Miss na namin kayo. Ang ganda yan. Alala mo yung may ganito ako, no? Nung naliligo ako siya. Pang-aladan niya. Ganyan yung suot mo dati. Naliligaw si Brian. Bagay naman. Bagay. Pogi. Pwede. I-check lang namin kung walang pila dito sa ano, bilihan ng ang tawag doon? Yung lottery para dun sa bola ng ano para sa Christmas. Oo. Alala nyo yung Pinilahan, oh. Pinilahan natin. So, gagawin ulit natin yun. Tradition kasi dito sa Madrid na Kalma Tandem na ginagawa. Every Pasko. Every Three Kings. Hindi. Three Kings yung isa. 3 kids yung isa. Every Christmas yung isa yung pinakamalaking Oo. bola. Bago magpasko. Bubulahin ng 22. 22. O 22 ganon. Bago magpasko. Kaya bago magpasko, may milyonaryong nabibigyan. Ang haba ng pila. May milyonaryong nangyayari kapag bago magpasko dito sa Madrid. Oh, grabe, haba ng pila mga kalkal. Oh, kita nyo yan. Dito sa Doña Manolita. Naalala mo pumunta dito, umuulan nung pumunta tayo dito. Ito, oh. Dito is maaga. Maaga.
Magaan ulit natin. Tapos ulit tayo ng Churros, chocolate churros. churros. Wag lang Mulan. Wag lang umulan kasi grabe noon. Saka maganda nito lang, dapat pumila na tayo kasi kapag pumila tayo ng medyo sobrang lamig na. Ngayon medyo okay pa yung lamig Weekend. Oo. Try Namin sa weekend mga kalkal. Habang ngayon ng pila. Okay, so let's go. Ayaw nga pala. Kaya 2 days, ilang araw tayong walang upload. Kasi nga may nasikaso din kami ni Brian dun sa ni Bryce. So may good news kami. Mamaya pagdating natin sa bahay, tutuloy natin yung Explain natin. kwentuhan at doon na namin i-explain ng maayos dun sa bahay na laang. Tingnan nyo naman mga sasakyan ng mga pulis dito, ang gagara. Di ba? Oo. Ang daming nagpapatrolya lagi, mga pulis. Sakyan na yan yung bagong patrol na Ang ganda na. bago yan. Bago. Siya na all bago. It's bago. Tara na, tumaambon. Tumaambon na Tayo ng prutas. Hindi tayo ng prutas para kay Bryce at merienda niya. Let's go. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. Nag-send sa amin ng picture. Gumawa ng Rice. Ang get ng sandwich cute, niya. gumawa ng sandwich niya. Sinend pa sa amin. Mahilig si Bryce sa... Siyempre, dito na Tinapay. pinanganak mga tandem. Para Mahilig na siya sa mga... Tinapay. Ham, cured ham, mga chorizo, yan. Mga cold cuts. Basta mga ham-ham dito. Napakahilig. Nadap na niya kasi parang Spanish na siya Hotel Emperador. Sikat yan, no? Yung Bilis. alin? Ang Hotel Emperador? Oo. Ito. Kasi ko dito. Ayun, wala na. Yan na yung sikat ngayon, yung Rio. Hotel Rio. Oo. Ngayon, nung pagdating ko naman yan, noon yan. Ano ba naman yun? Nagubulol ako. Pero pagdating ko noon, is nakasarado yan. Oo. Nabutan mong nakabukas noon yan. Hindi, sarado pa rin. Nito lang, 2 years ago, nag-operate. So, imagine niyo 20 years na nakatenga yan, ang building na yan. Baka anong hindi. Nung dumating ako sa baba niya, may may mga coffee shop. Pero sa baba niya, pero sa tataas niya, Okay. sarado. Oo, sarado. Oo, sa baba lang. Tapos Wala yun, yan totally sinara lahat. At kung saan tayo nag-shopping ng mga gamit ni Bryce na Zara, is yan ating pinakamalaki ngayon dito sa Madrid. No? Oo, yun ang shop nila. pinakamalaki. Oo. Kasi ilang floor halos 4 ata, 3 3 or 4 tatlo. na malawak yung space nila. So, ito naman, Senator Hotel naman. Kung yung itong isa ay Hotel Emperador, yung isa, Senator naman. Senator Hotel. Ang cute nitong building na ito, tingnan nyo. Meron siyang parang scarf, hindi ko alam kung tawag scarf ba yan, ng parang pang flamenco dito sa Hotel Mayorazgo. Yan siya, ang cute niya, di ba? So, daan lang kami dito ni Brian sa Droni. Tingin lang kami ng shampoo ni Bryce. Pang atopic. Yung hypoallergenic. Tingin lang kami sa baba. Nasa baba ata. Hindi ko alam kung pwede to kay Bryce. Pang skin, para sa atopic skin. Shampoo.
Nagutom si Brian. Nagutom din ako. Doon na tayo order. Yung long chicken masarap. Mura kasi siya. Nasa 2.49. 2.50 cents long chicken. Oh. Bili lang kami ng tagtigisan namin. Pantawid gutom. Dito kami sa Burger King. Rice, hindi pwede. Hindi po. Pero meron naman tinapay sin gluten. Pero yun nga. Yung tinapay niya na ginawa kanina, ano yun? Gluten free yun. Gluten free, oo. Mga kinakain niya ngayon. Lahat ng mga ano niya bawal sa kanya kasi. Yun, pati mga lactose. Kailangan ano, free lactose. Walang ano, walang mga gluten, mga ganun. Para hindi siya mangati. Okay naman sa kanya, kaso nga lang. Ayun no, meron siya doon. Crispy chicken o long chicken. Long chicken yung kunin mo. Nakalagay doon. May mango. Wait lang, titingnan ko. Picturein mo nga. Picture mo. Akin. Pipicturan ko lang. Yes. Ay, picturean ko daw. Asan na ba? Ay, ito. Long chicken. Hindi ko alam to kung ano to. Ito, long chicken. Ah, diba? Para ipakita na wala kasi doon. Long chicken nakalagay doon yung ano, yung vegetarian. May 9 euros yun. Ah, napicturean ko na. Pakita mo na lang yan. So, 5 euros lang siya. Hindi ko maintindihan yung menu nila doon. Ah, sa bakit menu kasi? Meron na sa sigurong patatas, meron na siyang drinks, kaya 9 euros. Pero kapag ano lang, yung burger lang siguro, nasa 2.49 cents. Mura na, di ba? Oh, yummy, yummers, mga burgers, yummers. Okay, let's go. Sa bahay na lang namin kakainin. Si Bryce tapos nang magmerienda, gumawa na ng sandwich niya. Saan din kami ng mga prutas ni Bryce. Ayun, mansanas. Wala ng strawberry ata ngayon. Yung plum, sarguelas. Wala. Pero, kuha ka ng mansanas. Mansanas nila. Kuha ka ng mansanas. Papaya. Pila ng papaya na. Grabe ng papaya. Ubo. 480. Ah, ito, masarap din ito. Naka ito. Yung kaki. Asan yung kaki nila? Yan eh. Ang tawag dito, persimmon. Sa English. O kaki din. Kalimutan ko na. Oh, lilyanin na ako. Ay, oh, lilyanin. Upas. Huwag mong pisil-pisilin. Wala akong tigas. Bakit? Hindi mo naman yan lato-lato para pisil-pisilin mo. Yung Milan. Hindi na matamis na. Hindi, matamis yan. Ito, mansanas na lang kunin natin. Anong bulsa? Anong bulsa dito? Yun. Yan. Ako na. Ako na. Doon nata kikinuhin. Ha? Oo, dun ko ginoy. Tapos ko yung... Ano yan? Atis? Cherimoya? Kasakuha tayo ng green apple. Ito, green oh. Diba pagkagaroon nito? Mas mahal ito. Mahal. Tama rin. Wala yung albondigas nila dito. Okay, let's go. Wala na silang meatballs dito. Meatballs, wala na. Masarap Inano yung, na. Finish out na. masarap yung meatballs dati kasi dito eh. Ay, ketchup. Ketchup. Ah, yung ketchup. Ketchup. Ay pa. Pins. Pins na ketchup. Okay, let's go.
Dito na kami sa bahay. Gutom? Ito na yung lunch natin. Ay, oo. Magpo-4 na, oh. Shoutout kay Jimmy. Nanonood kami sa inyo. Tinatry ko na din mag-fasting, mga kalkal. So, kumakain ako ng ito, baka hanggang bukas na ulit ako kakain. Very good. Para pumayat kaya. Hirap tumaba. Para pumayat daw at saka tipid tips. Sa mga ano, magtitipid. Saka ako kumakain dito. Gusto kasi magpapayat si Brian. Tapos syempre kay Bryce, mansanas. Oh, tapos na siyang nagmerienda. Kaya sirwala. Ha? Sirwala. Wala, anak, walang sa Pero stand malo. So yan, magmerienda lang kami. Kakain lang kami ni Brian. Tapos yan, mama, i-discuss natin yung good news, yung blessing na dumating kay Bryce. Big blessing. Sa big blessing sa amin to. Big blessing. Kakain lang kami. Okay, so yun na nga. Tapos na kami kumain, mga kalkal. Nakikita nyo ba itong maliit na box na to? Ang tawag dito sa Spain ay maliit na ref. Oh, refrigerator. Ayan siya. Taguan ng mga kung gusto mong ma-maintain yung lamig. Ito. So, kita nyo yan, mga kalkal. Spanish siya. Okay, explain ko na lang. So, yan, mga kalkal. Good news. Grabe, big blessing itong dumating sa amin. Ito na yung matagal naming pinagpre-pray ni Bryce. At syempre, kayo din, yung pinagpre-pray nyo para sa amin, lalong-lalo na kay Bryce. Ito na po yung sagot. Dumating na yung big blessing. Kaya naman, thank you, Lord. Praise the Lord. Diba, ang saya-saya namin na hindi namin lubos akalain na napakabilis yung pag-approve. Sa pharmacy ang nag-a-approve. At sa pharmacy nanggagaling yung mga gamot. Yung gamot ni Bryce. So, yun, dumating na yung Dupixent na gamot ni Bryce, mga kakalkal katandem natin. So, nung kailan yun? Yung first shot niya, nakuha na niya yung first shot niya. I-ano ko na lang dito, ilalagay ko na lang yung mga clip na nakuhanan ko sa hospital. Tinawagan kami ng hospital at sinabi na, yun nga, pupunta kami doon at marireceive na ni Bryce yung first shot niya. So, yung araw din na yun, na-receive na niya yung first shot niya. In-explain sa kanya, in-explain sa amin kung paano gagawin yung pag-injection. Lahat in-explain. So, nakakatuwa lang. So, ito ilalagay ko yung mga clip na nai-ano ko dun sa hospital kasi hindi ko naman mai-video masyado. Y ahora, todo lo amarillo tiene que entrar para adentro, ¿vale? Lo cojo así y aprieto. Y ya se dispara. ¿Ves cómo va apareciendo en amarillo? Cuando termina, vuelve a sonar. Ahí está, ya ha terminado. Entonces, cuando suena el segundo clic, antes de sacar, cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora, suelto primero el pellizco y saco. ¿Vale? Y así de sencillo. ¿Vale? Bien. Cógelo tú. Tienes que cogerlo así, con la ventanita mirando para ti, a ver cómo te coges el pellizco en la pierna. Vale, escúchame, mira lo que yo he dicho. Mira, mis dedos tienen que estar perpendiculares a la pierna, ¿vale? Y coger grande, así, un pellizco grande. Eso es, más grande. Este dedo, ahí, eso es. Entonces lo pondrías aquí. Aprieta el amarillo fuerte, eso es, y mantén la presión, manténlo. ¿Ves cómo va bajando? Manténlo hasta que suene otra vez. Y ahora cuentas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sueltas aquí primero y saca rápido. Perfecto. ¿Has visto qué fácil? At saka yung first shot ni Bryce doon na mismo na ginawa
Kumbaga ako yung unang nag-inject kay Bryce. Sabi ng doktor, sige, ikaw na gumawa para at least kumbaga matuto at hindi kakabahan, lalo na sa pag ganun na gagawin na namin dito sa bahay. Sabi ko nga, kinakabahan ako, doktor, no, ikaw na muna. No, nandito naman ako. Anuin natin. Gawin mo lang kung ano yung naituro ko, gawin mo lang kung ano yung kanina, yung napanood mo sa akin. Sigurado yan na magagawa mo. So yun, nagawa ko po ng okay naman, bonggang-bongga na ninenervyos. Dahil first time kong gawin to, first time namin gawin ni Bryce na inject yung ganitong gamot. At Diyos ko, grabe pala mga kalkal, sobrang mahal ito. Alam nyo ba kung magkano ang bawat isa nito? Yung kada bawat injection, grabe ang mahal. Halos nasa 2,000 euros. I-times natin yun. Magkano po yun? Diba? Napakamahal. Magkano sa euro? Ay sa pesos yun. Pero yung kay Bryce na natanggap niya ay tinignan namin yung 300 wait lang. Halos umabot siya ng 1,007. 1,007. I-times natin sa 60 pesos. Nasa 102,000 pesos ang bawat injection. Ang bawat natatanggap ni Bryce na injection, mga kakalkal. Kaya sabi ng doktor, kaya dapat kapag inject sa kanya, kailangan sobrang ingat, kailangan maibigay sa kanya sa yung tama, para hindi masira o hindi masayang yung gamot, kasi sobrang mahal yun, mga kalkal. Grabe, sobrang mahal yung Dupixent pala na gamot. Alam ko na sabi ng mga doktor, sobrang mahal. Pero nung isinurse namin ni Brian, kung magkano, nalula kami sa nakita namin na presyuhan. Depende pa sa kung gaano kataas yung dosage na ibibigay sa'yo. Kay Bryce 300 lang kaya medyo mas mababa. Kapag medyo malaki-laki pa doon, mas mahal pa. Kaya so hindi na i-video yung pag-inject kay Bryce, yung first shot niya. Next time ipapakita namin dito mismo sa bahay, dito sa dahil dito ko gagawin kapag ganun na kasi kailangan naming tapusin first, second, and third sa hospital muna. Kailangan alalayan kami ng doktor. Pero ako ang gagawa habang sila papanoorin kami para titignan kung tama yung ginagawa namin. Tapos yung ika-4, dito na gagawin. At yung rason pa pala bakit doon sa hospital, kasi oobserbahan muna si Bryce ng 1 oras kapag naibigyan na yung injection kay Bryce. Kung ba mag-stay pa kami doon ng 1 oras kasi oobserbahan pa, dahil may titingnan kung may mga lalabas na mga rashes, mga ganun. Basta obserbahan mo mga ganun namang bagay. Kapag ganun na, may binibigay sa'yo ng mga matataas na gamot. So, mag-i-stay doon. So, yun yung rason kung bakit 1, 2, 3 sa hospital muna gagawin. And then, yung ika-4, sa bahay na daw, kami na daw, kahit wala na yung doktor na titingin. Kasi alam na nila, safe na, okay na yun, yung kumbaga, yun yung tamang proseso na ginagawa ng pagbibigay ng gamot sa ganito na sobrang kumbaga tawag dito miracle na gamot, mga kalkal, magic na gamot, kasi ito na yung isa sa lumabas na gamutan na nagpapagaling ng may mga atopic dermatitis. Kaya, thank you Lord, grabe. Ang lakas natin kay Lord, ang lakas natin sa taas. Grabe yung mga dasal na ginawa ninyo
Dahil alam ko na pinakinggan tayo ng ating Panginoon. Kaya, maraming salamat. Lalo na sa mga nagnobena kay Bryce, nagdasal kay Bryce. Thank you po. Pinakinggan tayo kaagad ni Papa Jesus. Tapos ito, libre din tong ibinigay doon sa hospital. Binigay din ito para kapag kukunin namin yung gamot dyan sa pharmacy, dito namin ilalagay yung gamot ni Bryce pagpunta namin sa hospital. Kasi yung pangatlong gamot daw ni Bryce ay sa pharmacy na namin kukunin at dito namin isisilid para ma-maintain yung lamig. Ang tawag ata dito sa box na ganito ay isothermal refrigerator. Ang tawag ba dito? Yan, comment nyo sa baba mga kalkal kung anong tawag dito. Ang tawag kasi dito nevera de isothermico. Tawag ba dito sa Spanish? So, eto mga kalkal. Sa pangatlong punta namin sa hospital, gagamitin na namin ito. Dahil yung gamot sa pharmacy na mga galing. Yung pangalawa kasi, nito sa sa susunod. Sa 16 na yung second shot ni Bri. Second shot. Sa hospital pa manggagaling yung gamot. Kaya, ito, hindi pa namin magagamit sa pangatlo. Magagamit na namin. At, pag nagta-travel, at kung may lakad, at naitaon na schedule ni Bryce yung kanyang pag-i-injection, ito ang kailangan daladalahin. At meron din siyang dalawang mini freezer ice blocks. Yan siya para yung malamig yung gamot na ilalagay natin dyan. Dalawa yung ganito. Pero ito, pag malapit nang dalhin si Bryce Hospital, ilalagay ko ito sa freezer para lumamig. At meron din siyang, tignan nyo, parang mini bean. Cute. Recyclable siya, container. Dito natin ilalagay yung magagamit na injection ni Bryce. Yung tawag dito, yung parang pencil. Dito natin lalagay. Pag napuno na ito, kapag naka-4, 3, isa-surrender natin to o dadalhin namin sa malapit sa pharmacy kung saan merong container kung saan pwedeng mag-deposit, i-deposit mo doon. So, surrender mo ito para hindi mo pwedeng itapon basta-basta. Kailangan naming ibalik sa hospital. Ay, hindi hospital, sa pharmacy. Ano ba yun? Ano yung pinagsasabi ko. Tapos meron din siyang kapag ganun na baka mamaya mamula o mamaga, ito ilalagay ko lang din sa freezer para maging ice, and then yun na lang ilalapat kay Bryce. Siya para i-compress lang din siya para hindi mas lalong mamaga yung kanyang injection. So, yun mga kalkal. Grabe ang tuwa namin ni Brian. Lalo na si Bryce. Ang laki na ng pinagbago. At, yun nga. Tuwan-tuwa na siya. Nakakatulog na siya ng maayos-ayos. Hindi na siya masyadong nangangati. At, yung na-less na rin yung kanyang stress. Yung medyo siya kasi nga sobrang stress niya. Lalo sa school, hindi siya nakaka-concentrate sa sa loob ng eskwelahan nila. Dahil nga, pakiramdam niya, nangangati siya, na-stress. At yun nga po. Siguro, sabi ng doktor, maano pa namin yan, ang resulta, makikita pa yan in 3 months. Kapag totally na makita mo na talaga nag-heal lahat, at hindi na siya masyadong nagkakamot, ibig sabihin nun ay umiepekto na talaga kay Bryce. Pero sa ngayon, ilang araw pa lang din naman, nakikitaan pa rin namin siya na medyo nagkakamot-kamot pa. Pero na siya, hindi na tulad ng dati. Kaya Lord,
Thank you so much. So yun lang mga kalkal. At yun, patuloy tayong magdasal, stay positive. Sabi nga nila, darating at darating din yung ipinagdarasal. Basta magantay lang at huwag magmadali dahil alam ni Lord kung kailan niya ibibigay. Alam ni Lord kung kailan mo talaga tatanggapin o ibibigay yung blessing na dapat para sa iyo. So, yun lang. Papaalam na kami. Hindi kami makaka-dumpster ngayon kasi nag-uulan at nasikaso pa namin ng mabuti si Bryce kasi nga kailangan muna namin tutukan. Ino-obserban namin lahat, dinodokumentary namin o sinusulat namin lahat ng mga nakikita namin pagbabago kay Bryce. Kasi kailangan namin i-report sa hospital. Kaya salamat pa rin sa suporta kasi andyan pa rin kayo, nag-aabang. At yun, basta babawi kami. Pag okay na talaga si Bryce, babawi kami sa pagdadumpster at babalik tayo sa pangangalkal. Dahil ito man nakarang araw, medyo busy-busy yan tayo at walang dumpster. So yun lang. Ingat kayong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Adios!